So ngayong araw guys, i-harvest na natin ang ating marcot. So mga isang buwan na ito guys, so titingnan natin kung makapal ba ang kanyang roots. So maganda ba yung pagka-marcot natin. So ito na siya guys. Yan, so medyo lumabas na yung ugat na dyan. So i-cut lang natin. So matigas siya guys. So titingnan natin ang roots niya. So yan. Maganda ba yung gawa natin. So, pag marcot pala kayo guys, ang gamitin yung cellophane, itong white para makita nyo yung kung marami na siyang roots. So, gaya nito guys, oh. So, see. Kita nyo ang roots guys ng ating marcot. So, nagawa tayo ng tutorial guys tungkol dito kung paano ko ginawa ganito kaganda ang roots niya. So, yan. So, ito guys, mag-harvest pa tayo ng isa. Meron pang isa dito. Ayan. So, check natin kung pwede na. Ayan siya guys. O, pwede na. So, marami na siyang roots. So, ayan. So, tingnan nyo guys. So, buksan na rin natin ito. Para maitanim na rin. Pag mayroon kami mga ganito sa bahay nyo guys, pwede na lang gawin. Yung mga ganito. So, ito guys, yung ano lang natin. Yung harvest lang guys, pero gagawa tayo ng ibang video na kung paano ito ginawa. So ayan siya guys, oh. So grabe yung roots niya. So ito guys, oh, grabe kaganda ng kanyang variegation. So ito yung mixture natin guys. So meron tayong lupa. So yan. So meron din tayong laghang. So ito guys, yung lupa na to binilad ko muna para mamatay yung mga bakterya dito. Saka wala na rin yung mga worm. So yan guys, ihalo lang natin. So mas maganda guys na medyo marami ang laghang para yung roots niya mag-spread guys agad. So dito natin itanim. So ito naman guys, dapat mayroong presko na labang sa ilalim para hindi mag-stuck ang tubig para mag-dito siya. Mag-dry siya guys. Kung umulan man, so hindi siya masyado mabasa. So madali lang siya mag-dry. So ito yung unang itanim natin guys, itong mas malaki. So kunin natin ilalim na dahon. Ayan, so lagyan natin konti. So ganito lang siya guys, so dapat mahigpit para hindi siya magalaw-galaw. So huwag lang masyadong punuin para pag magdilig tayo, hindi siya magpapaw guys. So ayan. So, matama lang yung kanyang lupa. So ito yung natin. So magpatay dito pangalawa natin ganun din. Ayan. Ang stick guys para sigurado na hindi siya magalaw-galaw. So marami kasing aso guys. So pag naglalaro sila, wala silang tinitingnan yan. So takbo na kaagad maski ano pa yung matamaan nila. Pero mas maganda yung ganito. So lagyan natin kasi bago pa. So hindi pa masyadong mawak yung kanyang roots sa loob.